Reaction na naman natin tong isa pang video ni Culaong. Okay, ito si Kuya The Kings. Oh, Norman! 4 days na lang! Wala ka pa rin paramdam! Sayang nga 100 sa akong bigas. Punta ka na rito! Ano na, Norman? Wala ka pang sagot kay Kuya The Kings. Diba? Ito po. Ito sagot lang ni Culaong kay Kuya The Kings. Walang masagot na maayos. Hindi niya kaya 'yon. Walang-wala si Culaong dito kay Kuya The Kings. Ako, binabanatan daw ni Romy Diaz si Monica. Si Romy Diaz na budol-budol. Langya ka. Romy Diaz, bandarambong ka. Diyan ka nabubuhay sa kagaguhan mo, Romy Diaz. Wala kang tira. Bunganga ka lang, Romy Diaz. Wala kang tira. Bunganga ka lang. Takot ka masapok. Hanggang dyan na lang naman kayo. Wala na kayong magagawa. Diba? Hanggang gano'n na lang din naman yung masasabi mo. Wala kang tira. Ikaw ang walang tira. Bakit? Sa tagal-tagal na nandito sa SOCMED, wala ka naman napatunayan. Diba? Naduwag ka naman kay Kuya The Kings eh. Hindi mo kaya. Diba? Hindi mo kaya si Kuya The Kings. Hindi mo kaya ang ginagawa ni Kuya The Kings. Hindi mo kaya ang mga nagawa ni Kuya The Kings. Ikaw ang walang tira. Ikaw ang walang kahit na kayang gawin laban kay The Kings. Puro ka lang bunganga. Sa amin nga wala kang magawa, sa akin nga wala kang magawa eh. 'Di ba? Sa lahat nga ng mga tao na pinagbantaan mo, wala kang magawa. Wala kang maipakita sa amin na ikaw tunay na Marcos. Puro ka lang salita na Marcos ka pero wala. Wala kang maipakita sa amin na ikaw tunay na mabuting tao. Kasi lahat naman ng pinapakita mo pagpapanggap lang 'yun eh. Puro ka panggap, puro ka pagkukunwari na na ikaw mabuting tao pero walang kadating-dating. Yan ang totoo niyan. Wala kang kaano-ano sa amin. Wala kang panama sa amin. Di mo kami kaya. Kami talaga hindi mo kaya, Culaong. Diba? Kasi kung may bitaw ka, kung may tira ka, dapat nung lumabas si MG, pumunta si MG do sa harapan ng subdivision mo, sinapok mo talaga. Inamoy ka, nagamon eh. Kaya lang, ikaw ang the biggest duwag. Aba, biruin mo, nagamon ka, pero hindi mo kayang panindigan. Diba? Wala kang naipakita sa aming katapangan. Puro ka lang bunganga. Si MG nga, hindi mo kaya eh. Diba? Tinotolongges ka lang ni MG, wala kang magawa. Tinotolongges ka namin dito araw-araw, wala kang magawa. Ikaw ang walang bitaw. Biruin mo, ang tawag mo sa sarili mo, Francis Leo Marcos.
Pero ang tawag ko sa'yo, kulaong. Kulaong. Diba? Oh, ang sarap banggitin eh. Kulaong. Oh. Napakasarap pakinggan yung salitang kulaong. Bakit? Maaalala mo na ang mukha niya mukhang kulaong. Oh, diba? Walang ano eh. Wala kang bitaw eh, kulaong. Ikaw talaga ang walang bitaw. Yun ang totoo niyan. Wala kang naipakita sa amin kahit isang katapangan man lang na kaya mo kaming kalabanin. Eh, di ba, minamaliit mo lang si The Kings, minamaliit mo lang ako, minamaliit mo lang si Mike Cervera. Ang dami mong minamaliit, pero wala kang maipakitang kahit isang katapangan sa amin. Kulaong. Sinugod ka doon sa mismong subdivision mo na duwag ka. Ikaw ang the biggest duwag dito sa SOCMED. Kulaong. Naghamon ka, pinuntahan ka, hindi ka lumabas. Urong ang bayab, urong ang buntot. Duwag ka, kulaong. Ikaw ang the biggest duwag ng SOCMED for 2025, kulaong. Dagdagan pa natin hanggang 2026. Ikaw ang the biggest duwages. The biggest duwages in SOCMED. Hindi mo napansin, kulaong, ang dami mong memes. Hindi mo napansin, kulaong, ang dami nagko-comment sa'yo, tinatarantado ka lang. Alam mo kung bakit? Wala kang bitaw. Wala kang tira. Wala kang lakas. Wala ka, kulaong. Ekis ka sa amin. Yun ang totoo. Kaya nga wala ka maisagot kay Kuya The Kings eh. 4 na araw na lang ang natitira sa hamon niya sa'yo. Hindi mo kayang sagutin. Bakit? Ma-pride ka. At hindi ka naman talaga para sa pagtulong. Kasi alam mo, kulaong, kung para ka talaga sa pagtulong, sasagutin mo yun eh. Hamon ni Kuya The Kings, kapag pumunta ka sa kanila, sa harapan ng bahay niya, may dala kang sasakyan, bibigyan ka niya ng 100 sakong bigas. Pero hindi mo gagawin yun dahil ma-pride ka. Siyempre, ang isang kulaong ba maninikluhod sa isang The Kings? Siyempre, hindi. Pero, kung yabang lang talaga pag-uusapan at mayabang ka talaga, mamigay ka nga ng 100 sakong bigas sa December 31. Kung talagang kaya mong mamigay. Di ba? Hindi mo papansinin yung hamon ni The Kings, hindi mo yan tatanggapin. Ngayon, ang gawin mo, ikaw ay magbigay ng 125 kg na bigas sa mga kababayan natin. Kaya lang ang problema, paano ka makakatulong kung wala kang pambili ng 100 sako ng 25 kg na bigas? May nabili kami sa SNR. Sinandoming 1,075 ang isang 25 kg. 1,075. Tignan natin kung magkano 'yon. 1,075. 1,075 times 100. 107,050. 107,500 pala. 107,500. Ang tanong, saan mo na naman kukunin yung pera na yan? Kanino mo na naman hihingiin yan? Kanino mo na naman na iaasa yung 100 sacks ng bigas? Sino na naman peperwisyuhin mo? Diba? Kasi kung talagang ikaw may bitaw, may tira ka, sige, itsapuera mo yung hamon ni The Kings, pero mamigay ka ng 100 sakong bigas. Pero pag hindi ka namigay ng 100 sako ng bigas sa bagong taon, sa December 31, wala kang bitaw. Ikaw ang the biggest loser, the biggest duwages, the biggest duwag at the biggest kulaong in SOCMED. Yan. Ate Leonora Guerra, yan. Thank you po sa inyo pong pakulay. Salamat po. Kasi yun ang dapat mong gawin. Kaya nga alam nyo, ang ganda ng naisip na ito ni Kuya The Kings. Kasi
etong kanyang hamon na ito, walang lusot si Kulaong. O sige, wag mong pansinin yung hamon. Wag mong tanggapin yung challenge. Pero mamigay ka na 100 sakong bigas. Bakit? Para yun sa taong bayan eh. Yung ipantutulong sana ni Kuya The Kings. O hahamon sa'yo. Kaya lang, hindi mo sinagot. Kapag ito, hindi ginawa ni Kulaong, aabangan natin sa December 31. Isa lang ibig sabihin yan. Walang pera. Walang pambayad. Maghahagilap pa. Yan ang totoo niyan, maghahagilap pa. Kaya Kulaong, ikaw ang walang bitaw, ikaw ang walang tira. Biruin mo, araw-araw ka lang namin tinatawag na Kulaong, Norman Gusgusen. Tapos sasabihin mo, walang bitaw, walang tira. Ikaw ang walang bitaw, ikaw ang walang tira. Hindi mo nga kami magalaw eh. Hindi mo nga kami kaya eh. Ay, nako. Sabi ni Jeffrey Tulod, nasira mood niya nung 25 sa akin, Boss Mac. Sinabihan ko lang naman siya na yung ilong niya parang kalabasa mali. Langya ka. Totoo, mapipikon yan. Okay, naduduwag yan si Norman kay Romy Diaz. Oo, yan. Totoo yan, Mr. X. Okay. Ay, Scorpius, ayun o, makagreet man lang sa'yo, Kuya Mac. Merry Christmas and advance Happy New Year sa'yo at sa family mo, God bless. Kanina pa ako nakikinig lang sa Oplok na yan. Shoutout sa Scorpius ha. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year din po. Ayun, sarili niya, sinasabihan niya, ikaw nga walang tira eh, o, di ba, Ate Mayet? Moya, ayun, pa-shoutout daw si Moya. Dinky de la Cruz, puspusan ng pagla-live. Si Kulaong kasi ipon ng pang-bail. Mandarambong siya naman ang mandarambong. Si The Kings may proof na pinamigay niya talaga ang bigas. Siya hindi makapunta kay The Kings sa hamon niya. O, yun nga po. Totoo yan ha. Ate Dinky de la Cruz, Elson Nisona, totoo. Jose Ronnie Pajardo, Idol Mac, pa-DNA test nga siya kung kapamilya siya ng Marcos. Sabi nga niya noon sa akin, meron na daw DNA. Kasi nag-live yan noon. Sabi niya, ipapakita ko na to. Nagganyan siya. Baka mamaya, Kulaong, eto. Kulaong. Sabi mo, di ba Marcos ka? Mamaya ako papakita to. Mamaya. Kasi isasama natin to sa topic eh. Mamaya may papakita po ako sa inyo. Dumating na po eh. Sabi ni Kulaong, di ba siya ay Marcos, ayan. Iaano natin yan. Mamaya po, ipapakita ko tong envelope na to. Diba? Ikaw, Kulaong, sabi mo, Marcos ka eh. Mamaya, tignan natin kung talagang ikay maka-Marcos talaga. Kung ikaw talaga tunay na Marcos. Ayan. Scorpius, ayan, shoutout po Okay, thank you sa yung pakulay, Scorpius. Thank you. Nagpakulay si Scorpius. Salamat. Ayun. Thank you sa pakulay. Sa mga nagpapakulay po, salamat po talaga sa inyo. Kasi yan pong blessing nyo na yan sa akin. Makakaasa po kayo na hindi ko po yan ipapamigay, hindi ko po yan pantutulong, diretso po yan sa bulsa ko. Diretso po yan sa bulsa ko. Ayan. Diretso po yung mga pakulay nyo sa aking bulsa. Mamaya papakita ko yun, yung dumating sa akin. Ang tunay lang sa kanya yung pagiging Kulaong, sabi ni Sarge. Yan. Okay, Scorpius, bakit hindi pa yan nakarma ang taong yan? Sobrang yabang. Nakarma na nga po, di ba? 3 taon halos nakulong. Boss Mac, di ba na-scam kanya ni Kulaong nung nasa ibang bansa ka? Yes, Bernard. Oo. Sabi, mamimigay daw ng bigas. Pero hindi naman pala. Moya, butas-butas, yaks, ang dumi ng mukha. Bahay ng bubuyog. Ate Mayet, bahay talaga ng bubuyog yun eh.
nagkatawang pisngi. Jeffrey Tulod. Ayun, shout out Flora. Ang tunay sa kanya ay yung pagkaubod ng yabang at sinungaling. Pero ang pagkatao niya, demonyo sa lahat ng mga demonyo. Buhay pa yun, Boss Mac, bakit parang inaagnas na? Walang pera, Mama Labs. Bernard, Boss Mac, ang daming kulangot sa mukha ni Kulaong. Puwera gaba. Hindi po kayo magagaba kasi ano yan si Kulaong ang nagagaban Puro yabang lang yan si Norman Madungis. Mark Patawaran sa mga OFW, Boss Mac. Ayan. Sa mga OFW daw, Boss Mac, wala na yan. Big loser yan. Okay. NFA na bigas, kaya siguro ni Kulaong. Ayan. Salamat tayo, Scorpio, sa iyong pakulay. Mama Labs, kaya daw nasa bahay na lang siya nag-YouTube, TikTok para siyang nagre-rehab para di na makapag-casino. Wala lang talagang pang-casino. Yun po totoo niyan. Kasi kung meron pong pang-casino yan, hindi yan magtitiis sa bahay. Okay, pambayad sa wifi. Diretso Meralco, Boss Mac. Oo, Jeffrey Tulod. Yun talaga ako di naman ako nagsabing magpalipad kayo, ipantutulong ko. Diretso talaga yan sa bank account ko, pambabayad ko yan sa PLDT, sa Converge, sa Smart. Pambabayad ko talaga yan. Pambabayad ko sa Meralco. Pambabayad ko sa Nawasa. Yung Prime Water, kailan kaya mapapalitan yun? Arctarcus Pro Slayer, good day, good vibes, Sir Mac. Have a blessed holiday ahead, especially for the year 2026. Good health, more wealth, and take care always, and God bless. Ayun. Salamat Arctar. Okay, Mama Love, Attorney Sabi, January 14 and 17 may hearing na sila kay Mangusin. Wow, totoo ba yun? Ayun si Showbiz Gaming. Totoo ba yan, Showbiz Gaming? Nadali yung channel mo? Ate Briguera Vlogs, totoo yan, Boss Mac, real talk, pambayad ng mga bills. Opo, ako po kasi, eto pong pagbablog, kasi sabi ng mga iba mga basher, bakit daw ginagawa kong hanap buhay itong pagbablog? Biruin nyo kung ako papasok ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5, regular regular employee ako. Sasahod lang ako dito kasi Manila rate, sasahod lang ako mga 700. Sabihin na natin 800 sang araw. Pero dito sa YouTube kasi, nagagawa ko pong kumita nung dati nung panahon ni Kulaong, kumita ako kalahating milyon ba't pa ako magtatrabaho? Diba? Na-unlock ko na nga itong pagkakataon na to. Binigyan na nga ako ng way na kumita ng galing sa malinis na paraan at hindi ako nang lalamang ng kapwa. Hindi ako namemerwisyo ng ibang tao, hindi ako nanghihingi, hindi ako nanloloko, hindi ako nagpapanggap na Marcos, tapos aayawan ko pa to. Kaya yun din ang ginagawa ni Kulaong. Nag-vlogger kasi wala naman talagang pagkakakitaan na iba. 'Di ba? Wala namang experience na masasabing talagang katanggap-tanggap. Saka yung edad niya 46, wala. Ano na lang 'yan? Labor na lang yan sa construction. Ako kahit papaano, barista ako. Marunong ako mag-waiter, marunong ako sa catering, marunong ako sa fast food, marunong ako sa restaurant. Diba? Kaya si Kulaong, saka ako, pinagkakakitaan ko man tong aking YouTube, hindi ako nanloloko. Hindi ako nagpapanggap na Marcos. Hindi katulad ni Kulaong, nagpapanggap na Marcos. Okay. Parang meron ako nakita dito kaninang nag-comment.
Boss Mac, sabi nun Jaja, may resibo na ipapakita, tiklop ka raw. Putangin na, si Jaja Cap, sino ba yung hayop na yan? Si Jaja Cap, alam ko, nag-chat-chat yan sa akin dati eh. Tignan ko, yung Jaja Cap, walang napadala sa akin yan, walang nabigay sa akin yan. Hindi ko naman tinatanggi, marami talaga nagbibigay sa akin, marami talagang nagbibigay ng padala sa akin, sombrero, sapatos, pera, kahit nung nasa Malaysia ako, ang dami nagbibigay sa akin. Pero tong si Jaja Cap, walang naibigay sa akin yan, ba't ako titiklop? Andito pa rin pala to. Andito pa rin yung kanyang chat sa akin. Ewan ko kung friend ko pa to sa sa FB. Di ko alam kung ano to kung friend ko pa sa FB. Nandun nga kay Kulaong yan. Nandun kay Kulaong yan. Kay Kulaong pa rin yan. Umalis na dati, bumalik pa. Ano pagmamalaki sa akin yan? Walang pagmamalaki sa akin yan. Tiklop daw ako kasi meron daw ilalabas na resibo. Putangin na, kahit ilabas pa niya 1 milyong resibo. Wala akong nilokong tao at hindi ako nanghingi. Pero siya, kung sasabihin niya, binigyan niya ako, eto chatan namin ni Jaja Cap, wala siyang binigay sa akin. Anong resibo ilalabas niya? Yung pakulay niya. Yung mga pakulay niya ang ibibigay niya sa akin. Yung ba ang kanyang sinasabing resibo. Nagpakulay siya sa akin. Oo, nagpapakulay siya. Pero yung sasabihin niyang binigay sa akin, padala sa akin, wala. Di dapat meron akong rito. Meron siyang binigay sa akin tawag doon, yung transfer, tawag dito, yung resibo. Wala man lang binigay sa akin dito. Wala pong binigay sa akin 'yun. Kung meron man, kung sakali meron man binigay sa akin, hindi po ako nanghingi. Ang dami pong kusang nagbibigay sa akin noon. Nung panahon ng ako'y nakikulaong, ang dami pong nagbibigay sa akin. Yung 5 mamis lang, ilang beses ako pinadalhan yan. Siguro kung mga 100,000 lang, nabigyan ako noon. Ang dami. May nagbigay sa akin ng pambili cellphone, pambili laptop, pambili ng ticket, pauwi ng Pilipinas. Ang dami po sa akin nagbibigay. Pero hindi po ako nanghihingi.